Alright, kamusta po mga chong at welcome po dito sa aking another reaction, no? At syempre bago tayo mag-umpisa, gusto ko po nang batiin ang ating mga kababayan sa ating bansang Pilipinas. Kamusta po kayo diyan at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, no? At yeah, I know, but the thing is we have to think positive in that way para naman ganahin ang ating mga kababayan natin dyan sa bansang Pilipinas. At ang gawin na lang po natin ay dasal-dasal, mag-ingat at tatapos lang po ang ating bahagi sa Pilipinas at sana po ay okay na kayo, no? Although hindi ko naman sinabi na tapos agad ang problema nyo, no? Ay kasi yan ang pag-uusapan natin, no? At may isang tao rito na pag-uusapan natin na para sa kanya ay pag nakaupo ka sa posisyon, kinakailangan ayos agad. Hindi to katulad ng iba na mabagal. So, maintindihan nyo yan sa pag-uusapan natin ngayon. But anyway, siyempre, pag-uusapan po na, bago tayo mag-usap sa ating pag-uusapan, puro usap. Ay binabati ko po yung ating mga kababayang overseas Filipino workers. Kamusta po kayo mga overseas Filipino workers sa buong mundo at sana po ay kayo ay nasa magandang kalagayan. Alam niyo mga OFWs, chongs, ay salamat po sa inyong pagsuporta dito sa ating channel, sa Reaction. At tayo nga po pala ay may isa pang channel at malamang doon po tayo magla-live muna. Ang title po ay Batanggenyo. Yun. Mali. Batanggenyo pala. Batanggenyo. Okay, sa ako na po i-explain nyo, no? At yun naman po ay ang aking pong backup channel after this. But I'll let you know. Okay? Anyway, thank you guys. At please, subscribe po tayo din eh. At in that way, bawat topic, bawat pag-usapan, bawat reaction ay nandito kayo sa aking tabi at nanonood, no? In that way, kahit pa paano ay oh, by the way, mag-comment kayo, no? Hindi lang kayo mag-like, mag-subscribe, comment para at least meron tayong masabi sa susunod na video before we start our topic. Okay? Already. Anyway, again, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang sinabi na naman itong taong to. Yep! This person, again, oh my gosh, nakakailang topic na ako sa kanya, di ba? Pero wala tayong magagawa eh. Kailangan natin i-correct yung kanyang laging pagkakamali. At hindi naman natin gusto yung kanyang ginagawa dahil siguro kailangan, that's part of her contract, no? Can you deliver? Like ruining the Duterte and then ruining the people of Duterte. So, yan ang trabaho niya. Kaya wala tayong magagawa, but all we have to do as a small vlogger right now is to correct her, no? Dahil kailangan parang ika nga siya yung estudyante na bobo ay kailangan turuan natin mabuti para maging matalino, no? Kasi nga wala nga siyang ganun eh. Wala siyang talent ng talino. Magaling siya dumakta. Yeah. Kahit tayo hindi mananalo, kahit pa sabihin yung dati tayong chongtok eh. Pero hindi tayo mananalo po, hindi tayo sa daktak nito. But the thing is, kaya ko naman po gustong pag-usapan muli is sinabi niya daw na ang ating Vice President Sara po, no, ay isang complete failure when it comes or when she handled the Department of Education. Kaya gusto ko hindi naman itama. This is my own reaction na hindi naman tama yung sinabi ni Ann Claire Castro na talagang dahil daw po sa complete failure daw ang si VP Sara, eh parang sa kanya na isinisi lahat yung mga nangyayari sa DepEd. Parang siya na lahat. Ika nga, parang siya na yung dahilan kaya mababa ang DepEd o mababang education ng ating mga kabataan sa Pilipinas dahil kay VP Sara. So kaya sabi ko nung nakita ko, sabi ko, asak ng teteng, hindi niya ba alam yung mga yung mga before na bago si VP Sara? Diba? So ipapakita ko sa inyo sinabi ng itong lokarit na to na sa kanyang press conference, and you can tell may pakabastos din siya doon, yung mga rolling eyes or something. Talagang you can tell when it comes to Duterte, ganito na ugali. She can't move on actually. Parang she's really obsessed, no? And it's really hard to earn money when it comes to her. So, siguro yan ang contract, wala kang tira sa Duterte, wala kang 1 milyon. Siguro lang, allegedly. Okay, panoorin po natin si Ma'am Ann Claire at para po maintindihan niyo mabuti ang aking pinagsasabi. Here we go. Pati dito tumatawa. Anyway, ito nga po, papakita ko sa inyo yung small clip lang na sinabi niya about the DepEd na handle ni VP Sara nung siya pa po ang Department of Education Secretary. Here we go. Watch it and hold. Diba? Baka malaglag kayo sa upuan na pinapanood nyo.
Speaking of the Kuwait trip, si VP Duterte rin po ay may na-mention siya about the country's education system. She said Look at that her the eyes, Philippines huh? is being left behind in education compared to other countries, citing that students here are still stuck in paper and pencils. But since she See, look at that. Di ba? Nakikita niyo yun, di ba, pagka pinagagalitan, alam ba, yung mga, kung may anak kayong babae, no, wag na sa lalaki, alam niyo na, iba pa ang dating pagka sinabi sa lalaki. But, ibig ko sabihin, sinasabi ng reporter yung nangyayari, o yung tinatanong, o yung sinabi, ito naman, parang rolling ng eyes na rin yan. No? Hindi niya na siguro ma-roll yung eyes niya dahil sa sobrang laki. No? Kaya, ang ginawa niya, tumingin na lang siya. Now, I'm asking you guys, mag-comment kayo sa akin. Kaya ba siya tinaas niya yung mata niya dahil alam niyang nasira ang ilaw? If you're going to think about it, kumano yung ano niya, yung mata niya nung sinasabi ni Sarah na talagang mahina nga ang DepEd, no? And it's not like ganun kadali maayos. Pero para sa kanya parang imposible. No? Kaya since ito namang naggagaling-galingan tong si Castro, sana ilagay na lang ni Bangag, 'di ba? Ni Bangag tong si Castro sa DepEd, no? Paalisin niya na rin si Angara, 'di ba? Kaya ang akin lang po rito mga chong, kung iisipin niyo, kung kayo, mababaw ang utak nyo, mababaw ang isipan nyo, maniniwala kayo dito. Pero if you're going to analyze, listen, and read every word o every letter na lang, kung gusto nyo, maintindihan nyo eh. You don't need to be a perfect teachers or perfect researchers para maintindihan nyo sinasabi ng isang taong katulad nito. herself once served as Education Secretary, does Malacanang consider this a fair assessment? And what is the palace response to her remarks? Binigyan po siya ng pagkakataon, pinagtiwalaan siya ng Pangulo since 2022 hanggang 2024 para maging DepEd Secretary. 2 taon halos na siya ay dapat nagtrabaho kung ano man ang kanyang nireklamo. Ang tanong ko, ito ba'y talagang galing sa script niya na pinagawa sa kanya ng PCO? O ito'y sarili niyang words? Yun ang masakit eh, di ba? Parang siya yung tipong tao na kapag inis siya sa mga katulad ng Duterte, talagang she will try her best to say something. No? Hindi na natin alam kung ito ba'y talagang nasa batas pa ni Bangag or Bangag say whatever you want, you know? I got your back. 1 million each. Dapat natupad na po sana niya ito sa kanyang panahon. Ang pagtitiwalang ito ay sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary ay a complete failure. At huwag po mag-alala mga mag-aaral at mga guro at mga teaching staff, ang ating DepEd Secretary Angara, ay nililinis naman kung ano man ang dumi na iwan ng nakaraan. Talagang obsessed na obsessed yung tao sa kay Duterte. No? You can tell. I mean, Dilawan eh. Di ba? Ang Dilawan is also identified in NPA. Siyempre, magkakampi na yung dalawang yan. And then magkakampi na rin ng Pulawan at Dilawan at NPA. Kaya, they're trying to be strong. No, but they can't. Anyway, tapusin natin po ito. Natatawa lang ako sa mga sinasabi niya. It's really parang parang ambabaw. No, wala siguro ewan ko kay reporter matalino. I mean, I'm not saying kailangan maging matalino, pero hindi ko lang kung talagang ang sa utak niya. Really? What the hell are you talking about, di ba? Kaya parang dito pa lang you can tell attack dog, di ba? Kung si Pisotore, attack dog din at saka ulul na sunod lang ng sunod, itong attack dog. Kaya puro aso ang aso mga tao ni Bangag. At commodernization lamang ang pinag-uusapan natin, yung 1,500,000 na mga gadgets, laptops, at iba mga teaching materials ay ginawa naman na po ng paraan ni Secretary Angara na nakabinbin lamang noong pang 2020. Yan, kung natatandaan nyo mga chong, nagkaroon ng investigation nung taon na yun, 2020, tungkol sa laptop. That was the time of, I think, Briones, yung DepEd ni Tatay Digong. I mean, siyempre, may investigation. Alam naman ipamigay agad nila yung mga laptop. Alam naman may investigation, di ba? O ngayon siguro, natapos na, lumamig na, or na-open na, or cleared na. Nagkataon siguro na nangyari yun sa panahon na lang ni Secretary Angara. Diba? Pero it's not about na credit Diba? May reason kung bakit hindi na ibigay yung laptop. Nagkaroon ng investigation. Alam na yan ng Pilipino, alam nyo na yan. No, matagal na yan. Pero para kay Castro, bago lang to. Parang sinasabi niya na kung hindi kay Angara, kundi sa Bangag administration, ay hindi maibibigay yung mga laptop. So ito yung mga tipong mga credit grabber talaga. No? Parang ganun lang ang ginagawa. Pero Castro needs to do that. Dahil nga, nag-resign na yan, kinuha ulit, because they need a clown. Wala. Pag nilagay nyo ang seryoso, lalo na adik ang presidente, wala na. Ngayon nga lang, wala na naniniwala. Maglalagay ka pa ng seryosong tao. Diba? Lokohan lang yan. Na hindi nagamit.
So 2024 lamang ito nasa sa ayos. Kailan po nung 2024? Di ba? Can you tell us? Sana sinabi niya, ito ay September 2024 or July 20. Kasi nag-resign si Sara Duterte effective June 19 eh. May transition pa yan kay Senator Angara, no? Anong 2024? Kasi pagka 2024, lumalabas na si Sara pa rin. Kaya dito pa lang, kinokorek kita Castro. Si Secretary Angara. Yun, siguro naman po ay nag-gets nyo na yung mga malabo ni Castro, di ba? Balik tayo. Yung nga mga chong, the thing is, yung sinabi niya na naibigay daw ang laptop 2024, kailan? Anong buwan? Sana nagsalita ka na lang kahit ng mga July na o August dahil wala na yun si VP Sara, di ba? At at least medyo konti yung paggagawa mo ng storya Castro ay medyo tumumpak ng konti. No? Again, ulitin ko, noong 2020 nagkaroon po ng investigation about the laptop supply. No, meron po mga question yan. And kung natatandaan nyo po, isa rin yan si Saldico, no? Na-involve yata rin sa DepEd supply. Yun ang nabasa ko noon. Correct nyo ako kung may nakakatanda sa inyo tungkol doon. Pero hinold dyan nung panahon na yon para ma-investigate. Ngayon, itong si Castro, pinalalabas niya na kung hindi raw kay Angara at sa mga bangag administration ay hindi mailalabas yung mga laptop. Again, siguro dahil si bangag ng presidente and he can do whatever he wants. Siguro kahit na may pending pa yung kaso about the laptop materials, siguro sinabi niya na, ipalabas na yan. Para naman gumawa po tayo ng konti. Silang-sila na tayo sa tao, magiging negative na nga. Castro, magsinungaling ka ulit dahil hindi mo makukuha yung 1 million mo pagka hindi ka naggawa ng storya. Yun lang naman yung mga tiyong eh. Alamin niyo mabuti bakit noong 2020 hindi gumalaw yun. Siyempre sisisihin itong taong to na because of Duterte na naman. Kahit na hindi naman talaga Duterte. Dahil may investigation talaga eh. Nabasa ko rin yun, napanood ko rin yun noon. Hindi ko na nga lang alam kung kailan. Pero it was 2020. 2020 ba? 2021? Something like that. Baka mali lang kami pa rin ni Castro, di ba? Para... Anyway, ito naman po si, VP Sara. Ay sumagot din naman sa mga paratang ni Claire Castro, aka attack dog ng spokesperson ng Malacanang. Alam naman natin na si VP Sara ay you can tell naman talaga, and before she explain it, alam naman natin na itong taong to ay talagang may nagawang mabuti sa DepEd. Number 1, kumuha siya ng confidential fund, right? At ginamit niya yun para malaman niya kung sino yung mga NPA recruiter, di ba? Kaya nga malakas ang loob niya, nasabihan niya si Castro na ikaw ay NPA talaga dahil meron siyang parang intelligence report dahil sa confidential fund. Napatunayan niya na si Castro ay isa sa NPA besties. Hindi ko nga lang alam kung siya ba'y talagang besties, automatic na rin yun eh, na part ka lang ng NPA. Dahil kung hindi totoo yan, pwede nilang idemanda si VP Sara. Nila act teacher noon, si Franz Castro. Pero hindi siya makapagdemanda kasi nga, alam nila na kapag nag-file siya ng demanda against VP Sara, bubukas yun. Yung mga pinanghahawakan na dokumento ni VP Sara, marahil na andun, ay lalabas siya sa kaso. Malalamat pa, kita yung convicted na nga si Castro, di madadagdagan pa lalo. Kaya hindi ang ginawa na lang ni Castro, magdakdak, gumanti sa Congress, yun nga, yung impeachment na yan, bla 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 bla, alam niyo na yan. Now, yung sa sinasabi niya na complete failure, sabi ni Castro, hindi ako naniniwala doon. Hindi dahil supporter ko or supporter natin si VP Sara, supporter tayo, ay parang kinakampihan. No, dahil mismo nung ako umuwi ng Pilipinas mo mga chok, nakipag-usap naman ako sa ibang mga teacher. No, hindi ko na lang mababanggitin kung saan yung lugar na yun. Pero yun, ang ano ko na sa inyo, baluarte na rin yun ng mga bangag. Diba? But anyway, tinanong ko naman sila. At sinabi ko, kasi syempre ako excited ako dahil biro mo ang DepEd doon, si VP Sara. Natural, sasabihin ko, teka muna, what can you say about Vice President Sara? Syempre, kumukuha ako ng feedback sa mga teacher. Ang sagot sa akin, alam mo, sir o kuya, napakaganda po. At dahil po sa kanya, isa lang sa naalala ko pero maraming ginawa na si VP Sara na hindi binabanggit ngayon, di ba? Dahil nga, achievements niya yun eh. Pogi points, ika nga. Diba? But anyway, itong sabi nila, alam mo, matagal na namin pangarap lang yun noon, na magkaroon at least ng mahabang bakasyon. At dahil dito, natatandaan ko, tinignan ko rin sa opisina sa website ni, at saka opisina ni VP Sara at nakausap ko yung ibang kakilala niya na nagbigay pala si VP Sara ng isang 30 days without bothering the teachers. Parang sa teachers na yung mga 30 days na yun. Sa kanila na yun. I mean, that's your thing. That's your private life nyo na yun. Kung ano yung gusto nyo gawin, gamitin nyo yan. Because after 30 days, balik na naman kayo sa trabaho. Diba? Ang sabi ng mga teacher, first time lang daw magkaroon ng ganun. Kasi usually daw, mga June, mga ganun, kahit na bakasyon nila, naggagawa sila ng mga projects para sa kanilang gagawin pagtuturo sa susunod na pasukan nga.
Pero yung ginawa ni Sara, I think, is the way it was yung parang 30 days, huwag niyong guguluhin ng teacher na to, let them live their life. Parang mag-enjoy sa pamilya or kung ano pa. Di ba? So, meron mga 30 days na ganun na ginawa. Kaya tuwan-tuwa ang mga teacher. At hindi lang yan. May mga naayos sila at meron yata tungkol din sa mga fundings. Hindi naman kumpleto. It's not really like a big funds. Pero this is just like na alam nila na nag-uumpisa na siya. No, na gumaganda. Pero nagkataon lang po na ang nangyari ay unfortunately, nag-resign siya dahil nga sa nangyayaring pressure at saka paninira sa kanya. But anyway, ito po, panoorin po natin si VP Sara sa kanyang explanation about na sinabi ni Castro na what do you call this, na failure daw. Okay? Here we go. Good afternoon, Vice President Inday Sara Duterte. Vice President Inday, the palace has said your time as DepEd Secretary was a complete failure. This stems from your statement that the country remains at a paper and pencil in comparison to other educational system of other countries which are modernized. What is your response to that, ma'am? Oh, thank you, Alvin and Tourism, for this opportunity to speak, and explain my side. Unang-una, masabi ko yon na we're actually behind sa education system natin compared. Yun naman talaga eh. Kahit naman panahon pa ni Cory, nila Ramos, nila Panot, no? At saka nila GMA, talagang education talaga sa Pilipinas, hindi ganun kalakas pa. Hindi ganun ka-improve. Talagang malaking problema ng education. Kahit nung nasa college pa ako, I already knew maraming problema sa education and it's gonna be time. Years bago maayos. Ang gusto ni Castro, ayos agad. Diba? Ika nga parang sinasabi niya, sinabi ni Bang na subway, baka bukas gawa na. Yun ang gusto niya. Pero ito si Sara, VP, na ginagawa niya yung dapat niyang gawin. Hindi naman agad na pag ginawa niya to, approve agad eh. Diba? Tuloy natin. Compared to more developed countries around the world. And that is true. That is an observation. That is a fact of the Philippines. And I have all the right to say kung ano yung katotohanan ng bansa natin. That is covered by the freedom of speech and expression. That's right. Natin. So dapat siguro walang magalit. Kasi yun naman yung katotohanan ng bansa natin eh. Saan ba tayo magsisimula mag-isip ng mga solusyon kung hindi natin tanggapin na mayroong problema yung bayan? Pangalawa, hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Secretary. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Kung maalala ninyo, that was June 19, 2024. It was a Wednesday. Yan, katulad yan. June 19, 2024. Remember, nung sinabi ni Castro na pinamigay daw yung laptop noong 2024. Bakit hindi sinabi ni Castro kung anong buwan, kahit buwan na lang, wag ng day. Diba? Buwan na lang. Bakit hindi siya sinabi yun? Siguro, baka panahon pa ni Sara yun. Tinuloy na lang ni former Senator Angara, which is okay. Ganoon naman talaga, transition nga eh. So, kung pakikinggan nyo si Castro talagang malalaman nyo na mali, maraming mga kulang, maraming mali. Diba? Matagal ko na pinag-isipan yung pagre-resign. Inisip ko na kapag mag-resign ako, habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusapan na yon. So, matagal ko na hawak-hawak yung resignation letter na yun. Matagal akong pabalik-balik sa Malacanang, pero hindi ko talaga pa naibigay. Pero nung June 19, 2024, dun ko na isip na yun ang pinakatamang panahon na ibigay ko na yung irrevocable resignation ko. Kasi merong meeting sa Malacanang about opening of classes na hindi naman dapat na umaabot sa level ng Pangulo, pero meeting ko nung para sa kung kailan magbubukas ang klase. So after ng meeting, pati ba pagbubukas ng klase, problema pa ng presidente. Kaya nga may DepEd eh. Mag-request ako kay President Marcos if I can have a few minutes of his time. Meron lang akong ibigay sa kanya na sulat. So ang ginawa niya, alam mo ako, ewan ko lang sa akin, Vice President to eh. So, tas magkakampi pa sana, no? So kung hindi pa naman nabubuking no si Budol guy, yung mga meeting, siyempre kakampi ko siya, di ba? Ako si Budol at yan nga si Sara. Hindi na kailangan mag-ask pa nung
konting minutes ang president, ang vice president kasi magkasama naman sila. I mean, parang, di ba, parang weird, di ba? Parang, okay. I don't know. Maybe Sara Duterte is just, parang playing na talagang she's just an employee for BBM. Dahil down to earth nga itong taong to eh. Hindi naman to mataas, no? Kaya ganyan siya. Talagang respeto, ika nga. And I like that. Sinabi niya, so anong kasi yun? Meron silang reception area, tapos papasok ka sa isang room. Doon sa room, doon ginagawa yung meetings nila. Merong conference table. Tapos pinapasok niya ako sa isa pang room doon sa loob. Nagmuka siyang office na may table, may office table, may lounge, merong living room. Doon niya ako dinala. Meron pa isang conference table. So, tinanong pa nga niya ako hindi ka pa nakapasok dito? Sabi ko, hindi. First time ko ito nakapasok dito. Then, biro mo, naging anak to ng presidente, no? Tatay Digong, tapos hindi niya alam yung lugar na yon, yung place na yon. So, you can tell talagang ito si Inday, hindi lagi nagpupunta ng Malacanang. Anyway, ibang issue na yon. Pero, yung iba siguro, lalo na yung mga vlogger dyan sa Pilipinas, mas alam nila kung bakit. Tapos nagkwento pa siya na, nung panahon ng tatay ko, parang kung saan nag-gather ang mga tao. Tapos, gusto niya daw yung view na yon doon, kaya ginawa niyang office. Sabi ko, okay, umanon lang ako. And then sinabi ko na sa kanya, may dala ako na letter, ibibigay ko sa'yo. Tapos binigay ko sa kanya. And then, nung pinasa na niya, ang sabi niya, why? Hear that, Castro? Why? Sabihin mo na naman, nagsisinungaling naman si VP Sara. Mag-file ka ng cyber libel, Castro. No? Do you think sasabihin ni Sara yan sa public na ganyan na nangyari? Come on. Di ba? Anong mapapala ni Sara dyan? Huwag mo sabihin sa akin dahil malakas siya sa presidensya po. Matagal na po bago pa tumakbo si Bangag. Tanong siya sa akin, bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, ayaw ko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. Akala nyo yan, ganyan na. Biro nyo, nag-resign yung tao, kung talagang yung tao failure, at kung talagang walang kwenta yung secretary ito, siguro nung nakita ni Bangag yun, okay, good luck to you, di ba? Pero marami pa sinabi si Bangag, gusto mo bang ibang posisyon na lang, o ganyan-ganyan, ibang secretarial na lang? Kaya Castro dapat to, pinapanood mo to, masyado ka kasing honest di ba? Para sa akin ba, kailangan pa ba itanong yun? I know, right? Nakikita ko ano yung ginagawa ninyo sa akin. O parang, hindi naman ako masokista na aatakihin ninyo ako nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo, and to think na the Department of Education was the department that was delivering results sa administration. Tama. Matatandaan nyo yung mga chong? Palakpak muna. Asan na yun? Diba? Natatandaan nyo yun. Most trusty and most parang accountability yata. Basta yung something na yung best department na nagpa-function properly. Department of Education. Sino yung Department of Education nun? Ito, Baby Sara. Diba? Yun ay galing pa sa mga Okta survey. Yun yung mga hawak ng mga bangag. Diba? Pero siya ang trusted. Number 1 palagi. And then sasabihin yung failure ni Castro. So hindi na ako sabi ko ayaw kong pag-usapan. And then sabi niya, he tried to ask me to stay. Tapos sabi ko, ayaw ko na. And then ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? See that, Castro? Kung madamot lang si BP, baka sinabi niya, sige, gusto ko maging spokesperson mo. Di sana wala ka dyan. Ang problema, Castro, itong taong to, hindi nagpapalagay. Hindi ito nagsasabi ng, yes, I can deliver. Of course, she can deliver for the Filipino people. Diba? Yun ang kanya. Ikaw, you want to deliver to ruin somebody's name. Kaya hanggang ngayon, obsessed na obsessed ka sa mga Duterte. Sabi ko, wala akong gustong posisyon. Tapos ang sunod niya sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections para sa mga senators? Ang putya. Ginamit na nga siya nung nakaraang 2022, nanalo na nga because of Inday, tapos ngayon, to 2025. Ngayon, si Bangag ang kapal talaga ng mukha ng adik ako.
Tapos sabi niya, kasi di ba yung hugpong ng pagbabago, kasali naman yun sa unit team noon. Naman yun siya. Tapos sabi ko, hindi ko, pag-iisipan ko, pero wala pa akong plano para sa 2025 midterm elections ng senators. So, clearly, lahat ng attempts niya to make me reconsider my resignation, na sinabi niya, magstay lang ako as Department Secretary o DepEd, na sinabi niya, gusto ko bang lumipat sa ibang posisyon, sabihin ko daw sa kanya, na sinabi niya, pwede ba akong tumulong sa midterm elections ng 2025. So, hindi yun actions ng taong tumitingin as failure. Yep. Ako. Action yun ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. Yep. So, hindi ko alam saan nagagaling yung sinasabi nilang failure ako sa Department of Education Secretary. At ang clincher dito, hindi yun eh. Hindi yung gusto niya akong manatili at magtrabaho para sa kanya sa administrasyon. Yun yung pag-alis ko. Nagbeso-beso siya sa akin. This was 10:25 or 10:30 in the morning. Baba, sa oras ko. Hindi lang ako sigurado sa oras. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko eh. Tama yung oras ko. 10:25, 10:30 naman. Amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10:30 in the morning. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Yep. Monday CRM has the best AI features. Pasensya na kayo doon, no? At extra yun, extra. Alright. Yan po, mga chong, no? Palakpakan po natin ang ating Vice President Saras. Ang explanation na napakaliwanag. And para sa akin, totoo yan. Kasi kung hindi, Castro, mag-file ka ng cyber libel. Paninira sa Pangulo yan, eh. Alam niyo mga chong, before we end this topic, ang sinabi dito ni VP Sara is, everything is true, actually. Yun nga, yung sinabi ko sa inyo na may nakausap ako mga teacher. Regular na teacher lang to, public school teachers, so hindi to mga private. Pero sinabi niya na we are lucky to have Vice President Sara as our secretary. We are proud. Ilan lang yan. And meron din ako ng mga nakaka-chat sa mga Facebook ng mga teachers, sa mga na talaga sabi na, yes, we love Sara Duterte. We are proud of her. So, yun yung time na hindi pa nagkukwit doon si VP Sara. At kung natatandaan nyo, meron din inilagay sa social media na kinukorrektis nila si Castro din, no? Na hindi totoong failure si Ma'am VP Sara. Siya po ay mahusay na Department of Secretary ng DepEd. Yun ang sabi nila. Ngayon, kung Castro, kung gusto mo, i-demanda mo rin yung mga teachers. No? In that way, malaman mo kasi puro kadakdak. Ngayon, sinasabi yung failure daw. Ano yung sinabi ni VP Sara na pinai-stay siya? Ang failure ay yung katulad ni Torre. Hindi pa nga siya binigyan ng 30 days, relieve agad siya. Ito nga si VP Sara, ayaw pang paalisin ni Bangag. At gusto pang gamitin sa eleksyon. Yung ba ang tinawag na failure? Tapos inalok pa siya ng ibang posisyon kung ayaw niya ng DepEd. Yung ba ang failure? Tapos nga, yun nga, nagpapatulong siya tumakbo sa eleksyon sa 2025. Can you imagine that kung nauto pa rin ni Bangag si VP Sara? Malamang lahat ng senator ng alyansang Bangag panalo. Ang problema kasi kay Bangag at kay Castro, hindi naman bobo itong si Sara eh. Diba? Kaya nga naging vice president agad yan eh. At saka hindi siya madamot, matakaw sa posisyon. All she wants is to work. Remember sa explanation niya? Kaya siya nag-resign. Nagtatrabaho ako, binabanatan nyo naman ako mismo. So parang pinalalabas si VP Sara doon na, alam mo, tinitira na ako ng mga bata mo ba't ayaw mo man lang magsabi na tumahimik kayo, you stop. Diba? Kaya yung mga pinagsasabi ni Bangag na wala akong alam dyan sa impeachment. Those are bullshit. Bangag is just, bigyan mo lang ng powder yan. Tatahimik na yan. Look. Diba? Kaya ako, not because I am Sara Duterte supporter, pero sa sinabi niya, i-compare nyo nga kay Castro. Kung sino nagsasabi ng totoo. Ngayon, kung alam nyo si Castro nagsasabi na to, patunayan nyo. Magbigay kayo ng proof na ito, totoo itong sinasabi ni Castro. Because for me, you don't need the proof from Sara.
Nakita nyo na mismo. Kaya nga ganito ang buhay sa Pilipinas eh. Diba? Kaya nga si VP Sara is just VP, Vice President. Kung rin kaya niyang gawin sa being Vice President, yun na lang ginagawa niya. And even though napupunta sa The Hague, dahil tatay niya yun eh. Matanda na yung tao, mamaya, who knows, wag naman sana mangyayari, bigla may mangyayari kay Tatay Digong. Paano kung wala si Sara nasa Pilipinas? Kaya ang ginagawa ni VP Sara, as much as possible, she buys time for her para makapunta siya sa The Hague. Na minamasama ni Ang Claire, dahil sabi daw na si Sara laging bumibiyahe. Hindi niya alam, kaya pala yung biyahe ni VP Sara at ang mga kapatid niya ay dahil na rin sa kanyang bangag na presidente. Diba? Kung hindi niya pinadala sa The Hague yung si Tatay Digong, do you think Sara will travel? Hanggang Davao lang at saka Maynila ang gagawin niya. Kaya mga chong, the conclusion here is, alam natin na si Claire Castro is just another fake news, fake person, Dilawan. When it comes to Dilawan, that's a lie. They can lie. They can use you. They can manipulate you. But the thing is, hindi nila manipulate ang mga tao ngayon sa Pilipinas dahil may ulo na sila at na-realize na nila na from Aquino hanggang ngayon na mga Dilawang buhay pa, wala silang sinabi. They never really did yung promises nila sa Pilipino. Alit, sabihin nyo, ang Aquino is because dahil sa naging free ang Pilipinas. Okay. And what happened now? What's the legacy? Right? So mga chong, all we have to do is just think about whatever Castro was saying or what she said. Yun lang yun. I-analyze yun lang. Yun lang ang pwede natin gawin. No? Kasi kung iisipin niyo mabuti, talagang puro kasinungalingan, kabastusan. And again, hindi niya parang ma-over yung parang hindi siya kontento o hindi siya satisfied sa isang araw kung wala siya sasabihin against Duterte. Yan ang kanyang pinirmahan sa Malacanang to be the spokesperson. Hit the Duterte and you will have a bone. Okay? Alrighty, hanggang dito na lang po at syempre po meron tayong susunod na reaction after this at pero please subscribe po tayo at like at syempre katulad ng sinabi ko sa inyo, importante rin po sa akin yung comment. In that way, pag nag-comment kayo, sagutin natin sa susunod natin na video like this. In that way, malaman nyo na kahit paano I'm reaching out to you guys. Okay? Sa mga OFW, ingat po kayo dyan palagi. Drink water, lalo na ngayon. Hindi ko lang kung anong panahon nyo dyan dito sa US. Mainit. No? Kaya drink water, no? Huwag masyado marami yelo. Kunting lamig lang ng konti. Pero baka naman pag mainit ang panahon dyan, uminom pa kayo ng mainit na tubig. Huwag naman. Warm water. Maligam-gam, ika nga. Okay? Again, sabi nga ni Senator Marcoleta, kopya lang, okay na. What do you mean by that? Pakontento tayo sa bagay na yun lang yung kaya natin for now. Pag na meron tayong extra, then let's do it. But for now, kung yung meron ka, pakontento ka. At ang sabi naman po ni VP Sara, Diyos, bayan, sa Pilipino, mahalin natin ang Pilipinas. Sukran.